Isang buwan na lang at Pasko na ulit. Ang bilis ng panahon, ano po? So, kailan lang nagsisimula tayo? January. Ngayon, isang buwan na lang ang natitira at start of yung tinatawag nating Ber months. Ang haba ng Pasko no, dito sa Pilipinas. But let me just ask you, kumusta po yung lumipas na mahigit isang kalahating taon doon sa inyong buhay? Meron bang nabago? Bukod dun sa nawala na yung mga pimples mo. Okay, meron namang mga nabago. Okay, so ang bilis ang bilis ng panahon. Anyway, sa atin po, naintindihan natin na hindi naman importante yung duration ng buhay. It's not how long you live, it's not the duration, but your donation. Okay, yung donation ng buhay mo. Not how long you live, but how well you live. Ibig sabihin, mga kapatid, ano yung naiko-contribute mo dito sa mundong ibabaw habang ikaw ay nabubuhay? Okay, nandiyan ba kayo? Dito lang kayo tumingin, no? Huwag muna kayo magkwentuhan. Tingin lang kayo dito sa harapan. Ayokong ma-miss ninyo yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Let's just focus on the Word of God. So kapag kinakausap ka, kinukwentuhan ka ng katabi mo, tapikin mo lang siya, sabi mo makinig tayo kay pastor. Ayan, kung meron naman akong sinabi na medyo nag-distract doon sa inyo, oy, okay yun, pwedeng okay yun. So, may sense, no, yung sinabi na yun ni pastor. Because this month we'll be talking, pag-usapan po natin itong series na to, like and share. Sino sa inyo meron mga social media accounts? Lahat naman yata ngayon, no? Parang hindi ka na in sa makabagong mundo, no, kung wala kang social media. Pero how many of you have done this thing? Like and share. Meron kang mga nilike, meron kang mga sinyer. Kadalasan hindi naman makabuluhan. Okay, nakapag mga word of God, no, yung nakita mo, ang bilis ng lipat. Okay, pero kapag mga kalokohan, di ba, patungkol kwentong Junjun, no, nating na-share. So, ginamit natin to mga kapatid. Pastor, bakit like and share? Contemporary kasi tayo. Pero yung contemporary approach, ina-apply natin to at binibigyan natin siya ng spiritual sense. Okay? Para hindi tayo masyadong, alam mo yun, compartmentalize, hindi masyadong religious ang dating. Like and share. And we will be talking about relational evangelism. No, ibig sabihin, yung pagsusolwin natin, yung pag-aakay natin ng mga kaluluwa, hindi natin basta-basta ginagawa kung hindi mo na tayo nakapag-build ng relationship dun sa mga taong gusto nating witnessan. So, let me just parang give you a simple meaning na itong like and share. Pastor, bakit like and share? Kasi Etong like and share na to, relational evangelism, ang focus niya is developing friendship. Okay? Relationship. Yun yung like part. Okay? Yun yung like part. Nila-like mo yung mga tao. You build relationship with them. You make friends with them. Amen? Alam ba ninyo na si Jesus magaling makipagkaibigan? Di ba? First time nga lang niya makilala yung Samaritan woman. Yung woman at the well, nakausap niya kagad. Ang haba ng conversation, and after that conversation, voila. Di ba? Yung Samaritan woman na yon, siya yung first woman evangelist na yung buong village, dati nagtatago siya. Di ba? She was ashamed dahil dun sa kanyang mga previous relationship. Nakakailang asawa na siya, panglima na, di ba? Yung kanyang kinakasama. Pero, yun nga, si Jesus Christ, mga kapatid, yun yung master niya yun yung pakikipagkaibigan dun sa mga tao. So, ganun din itong relational evangelism na pag-uusapan natin. Ang focus niya, developing friendship. You connect with other people, no? And after you connect, dinedemonstrate mo sa kanila yung love of Christ through actions and interactions. Of course, actions, ito yung
sinasapamuhay natin ang salita ng Diyos, and then you interact with them, nagkakaroon ng mga conversations na tinatawag, and you create a natural platform, mga kapatid, to share the gospel. Amen po? So how many of you have experienced, meron kayong mga kaibigan? Sino dito meron pang mga kaibigan na ang church? Okay, nasubukan na ninyong share ang gospel sa kanila? Habang nagkakape kayo, Rona, di ba? Habang nagkakape kayo na magkaibigan, pinakausap mo siya, di ba? Pag-usapan naman kaya natin patungkol sa Diyos. Ang dami nating napag-usapan di ba? Mga wala namang wenta, yung mga wento natin, di ba? Pag-usapan naman natin yung patungkol kay Lord, di ba? So lahat naman ng tao, lahat naman halos ng Pilipino naniniwala na merong Diyos. Maliban na lang kung hindi, kung atheist, di ba? Yung kaibigan mo hindi naniniwala sa Diyos. Pero again, kapag kaibigan mo yan, you can talk anything under the sun. No holds barred, ang sabi nga nila. Diba, pwede niyong pag-usapan lahat ng bagay. Yung mga kalokohan ninyo nung bata kayo, na pag-uusapan ninyo diba? So, how much more itong salita ng Diyos na hindi natin pwedeng ibahagi sa kanila. So, dito po sa ba't ang hirap sumunod? Mga nasa taas. Okay, pag kinlik ko, okay, so yan yung mga magiging topic natin for this month of August. Today we will be talking about God's greatest priority. And then next Sunday, we'll be talking loving like Jesus. Week 3, yung life that speaks o yung lifestyle evangelism. Week 4, napakaganda, share the blessing. Don't keep Jesus to yourself. Huwag mo lang sasarilinin sa'yo, para sa'yo yung kaligtasang tinanggap mo. And 5, we will be having a series break. So, let's start. God's greatest priority. Let me start with this question. What do you love doing the most? Sa Tagalog, ano yung pinakagusto mong gawin? Have you ever thought of this question? What do you love doing the most? Ano yung pinakagusto mong gawin? Pastor, isa lang naman ang gusto kong gawin. Mag-games. Okay. Pero gusto kong i-connect itong question na to, something to do with our passion, something to do with our purpose, something to do with our priority. So, yung talagang gustong-gusto mo na ginagawa. Na kapag ginagawa mo itong bagay na to, nagkakaroon ka ng sense of joy, nagkakaroon ka ng sense of fulfillment, parang nararamdaman mo na, tao ako, makabuluhan ako. Ano yun, mga kapatid? Pwede ba tayong dito, magtanong ng mga ilang asan yung ating microphone? What do you love doing the most? Ano yung bagay na pinaka gustong-gusto mong gawin? Of course, marami tayong mga bagay na ginagawa, pero ano yung pinaka gustong-gusto mong gawin na masasabi mong kapag ginagawa mo to, meron kang sense of joy and fulfillment. Mahirap ang nasa harap. Kaya siguro ayaw mo po sa harap Ano yung parang pinaka gustong-gusto mong gawin, Kuya John? Yeah, okay. Pag yung mga hindi mo alam na natuklasan mo o kaya nagawa mo, baka sa yung feelings, Pastor, na, ay, kaya ko pala to. Ganon yung Kasi kung magpo-focus lang tayo sa alam natin, kumbaga hindi tayo mag-improve. Okay. So, in other words, gusto mo mag-explore. Diba, ng mga new things. Okay. Parang medyo may pagka-adventurous, yung nature ni Kuya Jan. Romelyn, ikaw, ano yung parang pinakagustong aside dun sa pagtuturo? Siguro yung yung passion of teaching lang. Kasi parang, di ba po, since nasa DepEd kami, parang wala, hindi naman sa no choice, pero yung iba yung saya pag na-fulfill namin na, ay worth it yung effort ko, worth it yung ginagawa ko.
Okay, passion talaga, no? Hindi lang para kumita, no? Para, okay, pandugtong dun sa, ano, dun sa buhay. Ayan, Mama ni Jom, sa gustong, ano, kayo po. Yung mga miracle na ipinagkaloob sa akin ni Lord, ang greatest miracle Yun na yung, marami. Ang first, okay, yun yung gusto ninyong i-share, no? Okay, ang passion naman ni Mama ni Jones ay yung maibahagi, no, yung salita ng Diyos. So, marami yan eh. So kapag tinanong mo yung ilan sa inyo, it's about spending time with your family, di ba? Sa inyong hobby, sa inyong wifey, makipaglaro dun sa inyong mga anak. Ibig sabihin, ang inyong passion, it has something to do with relationship, no? Yung iba naman, it has something to do with their personal peace. Okay, masyado akong napapagod, Pastor, so parang ang gusto ko lang gawin ay mag-relax, listen to music, i-shut down yung mundo dun sa aking paligid. Yung iba naman sa inyo, it's about entertainment. Diba? Na gusto nilang sumayaw, gusto nilang mag-act, theater arts, no? So, etong question na to, mga kapatid, it reveals what's inside of us. Na nakikita natin, by answering this question, what do you love doing the most, nakikita natin kung ano yung parang purpose ng ating buhay. No, and because of that purpose, no, yung passion na yon, yung purpose na yon, yun ngayong nagiging priority mo in life. Okay? If what you love doing the most is spending time, quality time with your family, then hindi mo yun isa-sacrifice with other things. Na talagang, meron ka talagang isang araw sa isang linggo, maybe you're working Monday to Friday, and even Saturday, pero yung Sunday mo, it's non-negotiable. It's time with our family. Kung naman if you love, what you love doing the most is spending time with the Lord, di ba, non-negotiable din sa iyo yung pag-attend ng worship service. Di ba, na talagang ang Sunday ko, kiniklear ko yan para ako ay makapag-attend ng church, no, ma-bless ako, and at the same time, I will be a blessing to my churchmate. Amen po ba yun? Do we have that kind of passion? So, what we love doing the most, mga kapatid, reveals our passion, our purpose, and our priority in life. Now, let me switch mula dun sa atin, tanungin naman natin si Lord. Tingin ninyo, what is God so passionate about? Ano kaya yung passion, no, ng Panginoong Diyos na kung saan ay ni-reveal niya dun sa Scripture na talagang yun yung kanyang priority na ginagawa until this point in time. Yan po yung pag-usapan natin sa umagang ito because we'll be looking at the topic, no, God's greatest priority, which is God's family. His family. So makikita natin yan, mga kapatid, what is God so passionate about by looking at this scripture. Luke chapter 15, verse 1 hanggang 10. Let's all stand at sama-sama po nating basahin ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Let's start reading verse 1. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa Kanya. Kaya nagreklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito ay tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Kaya kinuwentuhan sila ni Jesus. Kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, anong gagawin ninyo? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin, pauwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila,
Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Halimbawa naman, may isang babaeng may 10 salaping pilak at nawala ang isa. Hindi ba't sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito? Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong mga salita. Alam po namin, sa aming pagbubulay-bulay, pag-uusap ng inyong salita, kami po ay napagpapala. And at the same time, Lord God, maraming salamat po dun sa mensahe na patuloy na nagpapabago ng aming mga buhay. And at the same time, Lord God, sina-challenge po nito, Lord, yung aming comfort zone, yung aming convenience, O God, at yung pong passion ng puso po ninyo, yun po ay natatransfer sa aming mga puso sa pamagitan ng gawa ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na narito, and I pray, Lord God, na mangusap po kayo sa bawat isa sa amin na naririto sa araw pong ito. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. So, how many of you have read Luke chapter 15? You're already familiar with Luke chapter 15? Okay, maraming salamat dun sa 5 na masipag magbasa ng Biblia. Anyway, dun po sa ating monthly Bible reading drive, nasa na tayo? We are reading the book of Genesis. Diba? It started nung July hanggang itong month of August. Kasi nga, ilang chapter meron ng Genesis? Merong ilan? 50? Sigurado kayo? Okay. Biglang no? Biglang parang. So, okay. So, Luke chapter 15 talks about the 3 parables. No, yung pangatlo dito, hindi ko sinama. Yun yung pag-uusapan natin next Sunday. No? Next Sunday ba? Tama ba ako? Or third Sunday, yung prodigal son. But today, we'll be looking at the parable of the lost sheep and the lost coin. Okay, so yun po yung ating pag-uusapan. At eto pong, gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na etong chapter na to, Luke chapter 15, it's like parang peeking, parang pagsilip dun sa bintana, dun sa langit, na kung saan ipinapakita nito what's in the heart of God. Ano yung nasa puso ng ating Panginoong Diyos? Based dun sa ating question, no, dun sa ating tanong kanina, what is God so passionate about? Okay, so bago po tayo mag-delve deeper, no, dun sa ating topic, i-define muna natin ano yung ibig sabihin ng loss. What does the word loss in Luke chapter 15, no, dito po sa dalawang parable na to, ano yung ibig sabihin ng salitang loss? Kasi, mga kapatid, etong mga parable na to, this is in response dun sa verse 1 and 2, na kung saan si Jesus, he was questioned by the Pharisees. No? And yung mga tinatawag na tagapagturo ng kautusan, kasi nga, si Jesus, he is a friend of sinners. Dinuloy mo, ang sabi dun sa verse 1, no? Ang sabi diyan, kasama niya dun sa hapagkainan, mga maniningil ng buwis at mga itinuturing na mga makasalanan. So kaya, sabi ng mga scribes, ng mga Pharisees, bakit ikaw na nagtuturo ng salita ng Diyos ay nakikisama sa mga taong ito? Di ba dapat? Kasi yun yung ganun ang mga religious leaders nung panahon
ni Jesus Christ. They separate themselves from the world. Hindi sila basta-basta nakikipag-usap dun sa mga makasalanan. Merong tinatawag na spiritual or religious discrimination. Okay? Parang panahon ngayon. Diba? Minsan may discrimination din. Tama ba? Ako lang nag-iisip ng ganon. Diba yung ano nyo, mga JIL kayo, kami, JI, ano, kayo mga Jesus is Lord, kami, Jesus I'm late. Okay, ano yung JIL, ano? Jesus is Lord, Jesus I'm late. Okay, so, ganun ang nangyayari. Merong discrimination na tinatawag. At ang sabi nga dyan, nagreklamo doon sa verse 2, yung mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, sinabi nila ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakaing kasama nila. No, nakalimutan nila yung heart of God. Okay? Nakalimutan ng mga religious leaders na to na ang plano ng Diyos is to restore mankind. Pero sila sineseparate nila yung kanilang mga sarili. So, let's define ano ba yung ibig sabihin ng word na loss. Okay? So, ang ginawa ko dito, although alam ko naman yung sagot, di ba? Pero, tinanong ko si ChatGPT. Okay? Tingnan ko nga kung ano yung isasagot ni ChatGPT, na kung ano yung ibig sabihin ng word na loss dito sa passage na to ng Scripture. Okay? Ang laking bagay pala ng ChatGPT, no? Pero mo, daming, kapag nag-research ka, you just ask question, and then you send it. Ang bilis. Okay? Kaya kung ikaw ay medyo, anong tawag dito, mahilig kang magbasa, mahilig kang, alam mo yon, yung new knowledge, new learning, mahilig kang mag-research, punta ka lang kay, all you need is a cellphone and internet connection, and nandun ka na. Diba? So yung mga nagtitesis dyan, tsaka yung mga nagre-research yan. So sabi ko, ChatGPT, ano yung ibig sabihin ng word na loss na to dito sa Luke chapter 15? At eto yung sagot niya sa akin. Sabi ko, mas Christian pa itong si ChatGPT kaysa sa ibang mga Kristiyano, ha? That's what I found out. No, sabi niya dyan, the word loss in these parables carries a rich, multi-layered meaning, both spiritually and relationally. In the context, sabi niya, yung term is not just about physical displacement or being geographically lost. Hindi yung parang nawawala ka lang dun sa papunta ka ng Baguio, nawawala ka, di ba, nakarating ka ng, instead of going to Baguio, nakarating ka ng La Union, Bangar, okay, Kuya Joe, Bangar, okay. So sabi niya, it's about being separated from God out of relationship with Him. Ang galing niya, di ba? Kristiyano, mas theologian. Sabi ko, mas theologian pala tong si ChatGPT. Ang galing. Ang samantalang AI ito, di ba? Artificial intelligence. Pero ang galing ng sagot niya. It's about, tamang-tama, it's about being separated from God. So, kapag sinabi mong lost, ikaw ay disconnected sa God. No? Out of relationship with Him or in a state of spiritual disconnection, thus being vulnerable and wandering in aimlessness. Kawalan ng, sa Tagalog ang aimless. Walang direksyon ang buhay mo. Pwedeng hindi naman yung literal, but it's spiritual in its sense. Those who are lost spiritually are disconnected from their intended purpose. Yung intended purpose mo and from God's presence. Okay? Those who are lost are in spiritual danger. They may not even realize it, but they are exposed to the dangers of sin, death, and separation. Ang ChatGPT. Yan pala ang ibig sabihin ng word na lost. The parable of the lost sheep and the lost coin. So, ipinapakita lang dito, mga kapatid,
na yung parable, ang intended interpretation niya, hindi naman talaga literal na sheep at coin, kundi ito ay tumutukoy dun sa mga taong out of relationship with God. Amen po? How many of you, sino talaga sa inyo, ang lagi niyong post sa inyong FB, in a relationship? Ang dami mo nang in a relationship, di ba? After mo mag-post ng in a relationship, tapos tatanggalin mo na naman. Di ba? Disconnected ka na naman. Pero yun nga, lagi nating sinasabi, in a relationship, but the better question is this, meron ka bang relationship with God through Jesus Christ? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang may relasyon yan sa Diyos? Mukha naman? Mukha ba? Mukha naman pala eh. So, ba't pa natin pinag-uusapan to? Pastor, para dun yan sa mga para dun yan sa mga wala. So, tingnan natin, itong dalawang parable na to, na kung saan, sabi ko nga sa inyo, ipinapakita nito yung very heart of God. His passion and priority. Okay? So, we will look at two things. Number one, pinapakita dyan na yung God's pursuit of the lost is personal and intentional. Pag-usapan natin yung lost sheep. So, etong shepherd, meron siyang 100. Pero out of that 100, meron doon na isang nawala. Kung ikaw, yung shepherd na may-ari ng 100 sheep na yon, magte-take risk ka ba na iiwanan yung 99 for the sake of one? Kumbaga sa negosyo, nalugi ka ng 1%. Iiwan mo ba yung 99%? Ite-take risk mo ba yung 99% na nasa sa iyo para lang hanapin, balikan, ibalik yung 1% na nawala? Tingin nyo, kung kayo yun. Mas okay na kayo dun sa 99? Okay na yung 1%? Sino sa inyo, sasabi, Pastor, okay na ako dun sa 99? Mga walang iya kayo. That's just natural, common reaction. Diba? Pero to God, ipinapakita lang nito, mga kapatid, na sa Diyos, bawat isa ay, mahalaga. In God's eyes, mga kapatid, hindi lang tayo mga statistics. Hindi ka lang number. Okay? Kundi isa kang persona na kung saan meron kang worth. Mahalaga ka sa ating Panginoong Diyos. Kasi, mga kapatid, kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, bakit siya magte-take ng risk? Di ba? Iiwan niya yung kanyang comfort zone, iiwan niya yung kanyang convenient life, and then He would go into greater length para lang hanapin ka na hindi niya alam kung saan ka napunta. So, dito po, yung heart ng God, yung passion ng God, ipinapakita na tayo po, bawat isa, ay mahalaga sa kanyang harapan. I hope makita natin yon. Makita natin yung na hindi mo sasayangin ang buhay mo dahil iniisip mo na ikaw ay hindi importante, hindi mahalaga. Gets natin? How many of you, sino po sa inyo, at times kapag tumingin ka sa salamin, parang nakikita mo, hindi naman ako importante. Sino sa inyo, minsan naiisip niya, kahit hindi naman ako mag-attend ng church, hindi naman ako importante. Hindi naman mapapansin ni pastor. Sino sa inyo, naiisip ang ganun? Buti na lang, wala. Pero kung minsan naisip ko importante pa ba ako dito sa church na to? Di ba? Am I still relevant? Di ba, minsan merong mga ganong meron tayong mga ganong kaisipan. Pero
Yun nga, salamat merong salita ng Diyos na when we go back to the scripture, nakikita natin gaano kaimportante yung bawat isa sa atin sa Diyos. Imagine Jesus Christ leaving the comfort and convenience of heaven. Di ba? Na mula dun sa kanyang royalty, dun sa langit, siya ay bumaba dito sa lupa, taking the form of a servant. Kasi nga tayo yung one eh. Tayo yung lost sheep eh. So iniwan niya yung luxury, iniwan niya yung kanyang masagana, maaliwalas, magandang buhay dun sa langit. Just one word, yung mga angels ay sumusunod sa kanya. Pero that point in time, di ba 2,000 years ago, He entered humanity, nagkatawang tao siya, di ba nahirapan, going dun sa cross, para lang ikaw at saka ako, maibalik niya dun sa kanyang sheepfold. Amen? Meaning mga kapatid, every one of us is to God, sa Diyos, bawat isa sa atin ay importante. Ang tanong ko ngayon sa inyo, kung bawat isa sa atin ay importante sa Diyos, importante ba sa iyo yung katabi mo? Yung bang katabi mong yan pa rin yung katabi mo a year ago, 2 years ago. Hindi na nadadagdagan. Diba? Pero, yan nga minsan. Diba? So, let's break that mentality, no, na naisip natin na, hindi ako importante sa church. Hindi ako importante. Alam mo yun, okay lang na mawala ako. Hindi. Importante ka. Subukan yung spell yung church without you. Ano magiging, paano mo yung bibigkasin? Diba? Church is not church if you are missing. Amen. Nagets po ninyo? Church will not be church without you missing on it. Gets nyo? Kaya nga you, di ba, yung nandun sa you, meaning us. Bawat isa sa atin. Importante sa Diyos. Kaya, mga kapatid, kapag merong nawawala, anong gagawin nyo? Hanapin. Panalangin. Di ba, hindi, yam siya. Wala siya sa buhay niya. Tanda na yan. Di ba, minsan ganun ang attitude nating mga Krisyano, lalo na kapag tumanda ka na sa Panginoon. Parang nawawalang, nagiging anong tawag doon? Apathetic. Nawawalan ka na ng sympathy doon sa iyong kapwa. Sa sobrang tagal mo sa Panginoon, parang nagiging nagiging hard, nagiging cold. Wala kayo, basta ako, ligtas na ako. Diba? Ba't ako mag-share? Diba? Ba't ko kayo pag-pray? Ligtas na ako eh. Kumbaga sa meron ka ng fire insurance. Dagat-dagatang apoy, di ba? Okay na ako, hindi na ako tutustahin dun sa impyerno. Kayo, kung ayaw nyo, bahala kayo. Di ba? Ganun ba kayo? Salamat ulit. Ako lang talaga masamang tao dito, Kuya Jobs. Ako lang nakakaisip ng ganun eh. Okay? Medyo, sama talaga ugali ko eh. Pero minsan mabait din ako. Lalo kay Sister Agnes. Shout out sa aking asawa. Ay, andun pala. Sensyon mo, nandun pala. Kasi dati nandun eh. Okay. Okay. So lahat tayo importante sa Diyos. Don't you ever think about it na hindi tayo importante. So kapag tayo nawawala, it breaks the heart of God. Amen?
That is what we call reckless, relentless love of God. Now, if that is the heart of God, mga kapatid, dapat ganun din yung ating maging heart. Kaya ang application nito, itong parable of the lost sheep is this, na as we reflect God's love, dapat willing tayo to live yung tinatawag nating comfort o yung ating safe community to seek out the lost. Okay? Okay na kami. Pastor, ba't pa tayo ba't pa tayo mag-win ng mga loss? Okay na tayo, dami na natin, di ba? Puno na nga tayo dito eh. Wala na nga tayo, kailangan pa natin bumili ng dagdag na upuan, gagastos pa tayo kapag merong mga na-save na loss. Brother Polly, sabi kanina kasi, Brother Polly sa akin, Pastor, kulang, kailangan natin bumili ng upuan. Kukulang na tayo ng mga upuan. Diba? Pero yun nga, if we reflect on the heart of God, willing ba tayo na iwan yung ating comfort zone, yung ating safe community para hanapin yung mga lost? Are we willing to put ourselves in situations where we can bring people back into the family of God? Remember, God's priority is His family. Amen po? Bising pa kayo? Kaya nga meron tayong ganito eh. Pakipost nga yung prayer item natin, naisip ko lang bigla. Umalis muna kayo dyan. Hindi kayo yung aalis ha. Baka bigla kayo. Alisin mo na ninyo dun sa aking PowerPoint. I-post ninyo yung prayer items. Okay. So, kaya meron tayong ganyan na etong prayer, hindi yan, yung kanina ni Kuya Larry. Soul Winners Challenge. Kaya meron tayong ganito na itong buong taong ito, pwede naman, buong taong to. Yan lang ang pag-usapan natin. Okay, pero itong isang buong buwan ng August, now we have this Soul Winners Challenge. Pakilabas po ang inyong mga phone para naman merong kwenta yung mga phone ninyo. Hindi lang, okay, labas ninyo yung mga phone, tapos picturean ninyo yan. Okay, my 3 people to pray for and win to Christ. Not just pray, but you will win them to Christ. 1, 2, 3 person. Daily prayer checklist. Pinanalangin mo ba sila ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday? Meron tayong mga action steps na gagawin. Minessage mo ba or tinawag mo? Nagsinyer mo ba ang iyong testimony? In-invite mo ba sila sa church o sa small group? Di makita? Maliit ba? Pwede ba lakihan natin? Okay. Prayed with them personally. Let's commit to reach more families for Jesus. So, yan po yung ating assignment, mga kapatid. Huwag kayong papayag. Nagulat ulit. Huwag kayong papayag, nalilipas ang buwan ng Agosto na hindi ninyo nagawa to at wala kayong na-share na isang kaibigan ninyo, kahit isa man lang. Amen. Say amen. Okay. Yan po yung ating, and also, mga kapatid, this is still in relation dun sa ating vision of increase. Amen? Kasi nagpe-pray tayo ng numerical increase para dun sa ating simbahan. So, yan po yan. No? So, let's go to number 2, na yung pursuit ng Panginoon, for us, it's relentless and never ending. As shown naman dun sa parable of the lost coin. Ano yung ginawa niya? Ano yung ginawa nung nawalan nung coin? Dun sa verse 8, anong sabi niya? May isang babaeng may 10 salaping pilak at nawala ang isa. Hindi ba't anong ginawa niya? Sisindihan niya yung ilaw, wawalisan ng bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya to. He lighted the lamp,
binaliktad niya yung kanyang buong bahay, di ba, yung mga furnitures, ginulo niya. Okay, winalisan, ano pa yung sabi? At hinanap na mabuti ang kanyang nawawalang salapi. 1 coin. Hindi ko natanong si ChatGPT kung ano yung parang ano yung parang amount. Kaya minsan sa church, kaya maganda sa church eh. Minsan merong mga kumbaga sa patalastas. Okay. Pero hindi ko nga siya natanong, magkano kaya yung amount nung 1 coin na yon, na to the extent na talagang nagbukas siya ng ilaw, siguro lahat ng ilaw dun sa bahay niya binuksan niya, di ba? Yung mga furnitures, inangat niya, winalisan buong bahay, hanap dito, hanap doon. Again, pinapakita nito yung importance ng loss eh. Di ba? Ibig sabihin, ginawa ang lahat ng paraan para lamang yung lost coin ay makita niya. Ikaw, dun sa pinagpipray mo, yung mahal mo sa buhay, ginawa mo na ba lahat ng paraan? Buti pa dun sa iniirog mo eh. Ginawa mo lahat ng paraan para lang mapasagot mo eh. Di ba? Pero dito kay Lord, parang, alam mo yon, isang attempt lang, sinabi niya, hindi. Yeah, sige, okay na yun. Bahala ka na sa buhay mo. Yung sumusuko tayo agad. Di ba? Pero eto, dun sa parable of the lost coin, makita natin, mga kapatid, siya sumuko hanggang sa makita niya yung kanyang hinahanap. Gets po natin? Amen? So, actually, yun yung message nung kanta natin kanina eh, yung reckless love. Di ba, God's love is not just reckless, it's relentless. Kapag sinabi nating relentless, mga kapatid, tinignan ko sa Tagalog, it means walang humpay. Hindi sumusuko. Hindi tumitigil. Relentless means determined to do something and refuses to give up. Persistent and unyielding, showing no signs of stopping or weakening. So talagang hindi siya tumigil until such time na makita niya yung kanyang hinahanap na lost coin. So if we apply this to us, mga kapatid, bilang mga ambassadors of Christ, we should also not give up. Kaya sabi nga sa katabi, do not give up. Sabi sa kanya, dali mo kasing sumuko eh. Kaya hindi mo nare-reap yung blessing, ang dali mong sumuko. Okay? Ang dali mong magsawa sa panalangin. Okay? Lord, kapag to hindi mo pa binigay, hanggang bukas ako na gagawa ng paraan. Ganun tayo minsan, di ba? So ito, sabi niya, we should also not give up in bringing the good news to our lost loved ones. Let's make our light, kagaya nung ginawa niya, di ba? He light a lamp. Let's make our light burn brighter and brighter so that people will find their way back home. Ano yung sabi ni Jesus dun sa Sermon on the Mount? You are the light of this world. Kayo yung ilaw ng sanglibutan. Mga kapatid, sindihan ninyo ang inyong mga ilaw para yung mga taong nandun sa kadiliman, makita nila magliwanag yung daan at sila ay makabalik. No, makabalik sila. Yung tinatawag nating, they will find their way back home. Yung home dito na pinag-uusapan, home in the presence of God. Home in God's family. Amen po? Nagagets natin? So God's pursuit is relentless, never ending. Kaya tayo as a church, mga kapatid, I encourage you
No, huwag tayong susuko sa pagbabahagi ng ibang ng ating Panginoon hanggang dumating ang time na tayo ay gagraduate na. Ulitin ko, hindi mahalaga kung gaano ka katagal na buhay dito sa mundo. 100 years old man yan, 120, kung wala namang naging contribution ang buhay mo. It's not how long you live, but how well you live. We're not talking about the duration of your life, but the donation of your life. Amen? Amen po. Hindi tayo nabubuhay just to make a living. Kung ang isip mo, kaya ka lang nabubuhay dito ay para, alam mo yon, magtrabaho at magkaroon ng pera, you're missing a lot of things. So yung plano or yung purpose ng buhay mo is not just to make a living, but make an impact. Make a difference. That's the purpose of your life. And we can only make yung a long-lasting difference, a long-lasting impact dito sa mundong ito if yung mga lost people, sila ay nadadala natin, nawiwin natin sa Panginoon. Kaya sabi nung nakapost kanina, he that wins soul is wise. Ang tunay na matalino, sabi niya, ay yung mga nakakapag-akay ng kaluluwa sa ating Panginoon. Let's go to point number 3. God's heart is to restore those who are lost to the family He deeply loves. This is the very heart of God. Ito yung kanyang passion. Ito yung passion ni Lord. Kaya tignan ninyo, dun sa parable, twice na binanggit dito, na after na mahanap yung sheep, mahanap yung lost coin, ano yung sabi? Verse 7, sabay-sabay nating basahin, at sinabi ni Jesus, ganun din sa langit. Masayang-masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Yung 99, okay na yan eh. Ligtas na yan. Diba? So hanapin naman natin yung mga kasama pa rin dun sa pamilya ng Diyos, pero wala pa sa kanyang piling. And verse 10, ano pa yung sabi dyan? At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Imagine gaano kasaya ang langit. Tingnan ninyo, bawat araw, meron kayang isang taong nagsisisi at nanunumbalik sa Diyos? Tingnan nyo, meron kaya? Baka hindi lang isa. Tama? Tama? Paano kung wala? Paano kung tumigil tayo dun sa pagbabahagi ng mabuting balita? Hindi na magiging langit ang langit. Di ba? Kasi, isa, sabi niya, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang loss na nanumbalik sa Kanya. Imagine, mga kapatid, kung gaano kasaya ang langit nung manumbalik tayo sa Kanya. Amen? Imagine, Joshua, nung araw na yon na narinig mo yung Ebanghelyo at sinabi mo kay Jesus, I say yes to you, Jesus. Imagine kung gaano kasaya ang Diyos. Yun naman talaga nakakapagpasaya sa Diyos eh. Diba? Yun ang nakakapagpasaya. Lubos na nakakapagpasaya sa Panginoon. Yung panunumbalik natin sa Kanyang pamilya. Tanong mga kapatid, kayo ba natutuwa, masaya kapag merong isang bagong kaluluwa na naligaw dito, na-invite, bagong kasama? Masaya ba kayo? Talaga. Tingnan ninyo, pinapansin kapag may bago eh. Ganun si Lord. So nung makita kanya,
Brother Marcos sa Tagalog, sa English, Mark, Book of Mark. Nung manumbalik ka sa Panginoon, you say yes to Jesus, nag-celebrate ang langit. Merong handaan. Kaya nga sa langit, mga kapatid, there's always feasting. Amen? Laging piyesta sa langit. Amen? Meron bang bago ngayon? Kaya ba today? Wala daw bago ngayon. Paano kung may bago pa? Di ba mas bumaha? Di ba? Amen? Ganon kasaya si Lord. Kapag nanunumbalik tayo sa Kanya. Amen po? At nung manumbalik ka sa Kanya, kapatid, dyan, nung manumbalik ka sa Kanya, sinulat yung pangalan mo dun sa aklat ng buhay. Diyan. When you say yes to Jesus, kinuha niya yung libro, Anghel, Gabriel. Akin na yung libro, Book of Life. Susulat ko, pangalan ni John Umalin. Ano may middle name mo? Kompleto yon. Para hindi, baka ibang John Umalin kasi ang miles na niya. John Salvador Umalin. Kompleto. As in complete. John Salvador Umalin. Written in the Book of Life. Kinabukasan, Brad, nung magkasala ka, binura niya. Hindi. Race! At tingin niyo sa Diyos, pabago-bago isip, sinulat ka tapos buburahin ka ulit. Diba? Permanente na yon. Diyan. Mula nung araw na tumanggap ka kay Jesus, hanggang sa araw na, kung alin ang mauna, kunin ka, o dumating si Jesus, nandun na yon. John Salvador Umalin. Nandun na yon. Nandun na rin yun. Pangalan mo, Lloyd. Nakasulat na. Lahat tayo, mga kapatid, lahat tayo, man. Nakasulat na pangalan mo doon. Kaya kahit nakakita ka ng magandang chicks at medyo nagdalawang tingin ka, andun pa rin yun, man. Ryan. Nakasulat na yun. Hindi na yun mawawala. Amen? Hindi na yun mawawala. Kahit at times, may mga panahon na parang, alam mo yun, feeling mo na backslide ka. Alam mo yun, parang nanlalamig ka. Hindi ko sinasabing nanlalamig ka, sa aircon, nanlalamig ka. Pero sa espiritu, hindi. Nanlalamig tayo at times sa ating pananampalataya. Nandoon pa rin yun. It's either you're saved or you're not. It's either genuine, yung pagtanggap mo, or fake. Walang gitna. Amen? Kasi walang purgatorio. Langit lang, tsaka lupa. Hindi. Langit at tsaka impyerno lang. Walang purgatorio. Di ba? Walang ganun. Gets natin, mga kapatid. Kaya laging masaya si Lord. And I hope tayo rin, mga kapatid, every time that we see a lost person accepting Jesus Christ, tayo po ay nagre-rejoice. Amen? Praise God. So, ano yung status mo ngayon? Do you feel lost? Or you feel yourself found? If you are lost, mga kapatid, if you are lost today, kung yung feeling mo, you are lost, binibigyan kita ng assurance, God's love is relentless. Wala siyang tigil sa paghahanap sa iyo. Wala siyang tigil sa pag-convict sa iyo. Wala siyang tigil sa pagsabi sa iyo, anak, come home, come home. Balik ka sa akin. Ako ang tunay mong pamilya. Amen po? Now, if you're found, dapat maintindihan natin na kasama tayo dun sa
something bigger than ourselves. Ano yung something bigger na yon than ourselves? Yung family of God. At dahil kasama ka dun sa family of God, part ka ng mission to reach those who are still lost. Amen? Nagets natin? Let's all stand. No? To you who have been found, remember that you are part of something bigger than yourself, God's family, and you are now part of this mission to reach those who are still lost. So you are found, kaya ngayon, ang sasabihin mo naman kay Jesus, I say yes to Jesus at sa mission niya na i-restore yung mga nawawala. Amen po ba yun? Are you part of that mission? Natagpuan ka na eh. Diba? So makibahagi ka naman dun sa mission na hanapin yung ibang nawawala. Okay? Huwag kang mag-stay dun sa, basta ako saved na. Hindi. Hindi lang yun ang purpose. Sinave ka ni Lord para maging bahagi ka noon ng kanyang mission na i-restore yung buong family of God. Kasi kapag nakumpleto na yon yung family of God, then saka na siya darating. Amen po? Praise God. So, sino po sa inyo ang nagsasabi na kabahagi na ako dun sa mga maghahanap sa mga nawawala? Tignan mo yung katabi mo. Kung tinatamad pa rin yan, diba, o kabahagi na siya dun sa misyon na hanapin yung mga nawawala. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Nakita po namin upon peeking, Lord, into the windows of heaven, sa pamagitan po ng scripture na to, sa pamagitan ng dalawang talinghaga na to, parable of the lost sheep and the lost coin. Nakita po namin kung ano yung passion po ninyo. Nakita po namin kung ano yung priority. Nakita po namin kung ano yung purpose why Jesus came to this earth, Lord. Yun po pala, Panginoong Diyos, ay para i-restore po kami, ibalik po kami sa inyong pamilya. That is your very heart, Lord, na ang puso po ninyo ay laging nandoon sa inyong pamilya. Kami, Panginoong Diyos, na naririto na lubos po naming maintindihan. Lord, ma-shape po ang aming mga buhay ng katotohanan ito, Lord, na kami po ay importante sa inyo, na dating lost, but now we are found. And because now we are found, Lord, maging kabahagi naman po kami, just like you, in finding those who are still lost at gusto po ninyong dalhin sa inyong sheepfold, sa inyong family, Lord God. Let that passion of God, the passion of Jesus Christ, the passion of the Holy Spirit to restore what was lost, be our passion, O God. Yun po yung maging tibok, maging timbre, maging pulso ng aming mga puso. Na makita po namin yung aming mga kapamilya na wala pa sa iyo, na hindi lamang mga numbers, kundi mga importanteng tao sa inyong harapan na pinag-alayan po ninyo, Panginoong Jesucristo, ng inyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. The reason, Lord, why you died on that cross, para po i-restore, to seek and to save that which was lost, ang sabi po ninyo. So hayaan po ninyo na yung heartbeat of heaven, yun din po ang maging heartbeat ng bawat isa sa amin. Na as a church, as Pillar Family, yun po yung lagi po naming pag-usapan. Salvation and restoration of the lost and bringing them back into your family. God, maraming salamat po na ito po yung gagawin po ninyo. Lord, hindi lamang dahil dun sa nananalangin kami ng paglago, numerically, Lord God, kundi yun po yung puso po ninyo. Yun ang nais po ninyo para sa amin, O God. Salamat po na ito po ay mangyayari sa pamagitan po ng kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo at sa pamagitan ng aming pakikisa sa inyong misyon dito sa lupa. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen. Amen. Amen.